Gusto mong tumakbo pero ayaw mong gumastos ng mahal sa sapatos. Good news! Hindi mo kailangan i-empty ang wallet mo para makakuha ng quality running shoes. May mga sapatos na swak sa budget pero panalo sa comfort, style at performance. Whether newbie ka sa running o weekend warrior ka, may perfect pair para sa'yo. Hindi kailangan ng mahal. Ito ang request nyo guys. Nandito ang 5 pinaka-comfortable budget-friendly running shoes ngayon 2025. Ang best of the best. Tara! Pag-usapan natin ito. Disclosure, itong mga sapatos na ito ay pinadala sa akin ng mga official authorized sellers na nakabase sa TikTok Shop at Shopee para i-test o gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat na magiging opinion ko dito ay based sa experience ko. Umpisa natin sa pang-5 spot, itong Anta Travel PG7 2.0. Hindi kasing lambot ng version 1 ang midsole nito, pero pinili ko itong isama sa listahan dahil sa malaki ang improvement sa stability ng sapatos. Sa mga pagkakataon na pagod ka na at nawawalan ka na ng focus sa running form, malaki ang tulong ng sapatos na mayroong solid na stability para mapanatili ang tamang biomechanics habang tumatakbo at maiwasan ang injury. Malambot pa rin ang midsole nito na komportableng gamitin sa walking at sa running, lalo na sa mga easy run at recovery days. May sapat na kapal ang midsole cushioning para masuportahan ng mga long slow distance run nang hindi nawawala ang comfort at shock absorption. Kung isa ka sa runner na may stability concerns, magagamit mo ng maayos ang sapatos na ito dahil sa matibay nitong structural design. Ang stability ng Anta Travel PG7 2.0 ay nanggagaling sa combination ng well-engineered wide base at firmer midfoot foam. Ang lapad ng base ay tumutulong sa lateral support habang ang medyo matigas na midsole dito sa gitna ay tumutulong sa arch support at gait control. Dahil dito nananatiling stable ang takbo kahit nasa mga long runs o pagod na ang katawan at hindi basta-basta nawawala sa control sa typical na road terrain. Para sa upper, well-structured ito at well-padded ang collar lining na nagbibigay comfortable fit sa heel area. Wala akong naging problema sa breathability ng upper layer nito habang tumatakbo ko at sa tingin ko swak na swak ito para sa mainit na kondisyon. I stand by my claim na effective ang rubber outsole ng sapatos na ito pagdating sa grip, lalo na sa typical road surfaces tulad ng asfalto at semento. Sa personal kong gamit, hindi ako nagkaroon ng issue sa traction. May ilang feedback sa ibang runners na hirap daw ang rubber nito sa mabuhangin at sa yelo. Pero to be fair, expected na po yun. Dahil sa hindi naman nakadisenyo ang model na ito sa ganyang klaseng terrain. Pero maraming salamat sa nagbagi ng experience nila sa sapatos na ito kasi malaking tulong ang ganitong insight para mas aware ang ibang runners. So itong Anta Travel PG7 2.0 ay pwede sa beginners at advanced runners maging sa mga neutral at stability runners. Sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 2,444. Sa pang-apat na spot, itong Camel Crown Flying Bird. Patuloy na tumataas ang reputation ng Camel Crown sa local at international running scene dahil sa paggawa nila ng mga quality running shoes na abot kaya ang presyo. Sa experience ko, isa ito sa pinaka-comfortable na running shoes mula sa Camel Crown na nagamit ko para sa long, slow distance runs. Sa presyong 1,945, sulit ito lalo na kung naghahanap ka ng magandang cushioning at support nang hindi bumubutas ng bulsa. Yung malambot na midsole nito at maayos na cushioning ay nagbibigay ng sapat na shock absorption para hindi kagad mapagod ang paa kahit sa mahabang takbo. Kahit pagod na ang upper body mo, tuloy pa rin sa pagtakbo dahil hindi kagad napapagod ang lower body, lalo na ang mga paa. Malaking tulong ito para sa mga runners na nakafocus sa easy pace o recovery runs. Sa stability naman ito, may structured downhill at wide base ang sapatos. Kaya kahit hindi ito motion control shoe, meron tong sapat na support para sa mga runners na may light to moderate stability needs. Stable ang ride lalo na sa mabagal na pace at wala akong nararamdaman dito na wobble habang tumatakbo. Maganda ang kalidad ng material ng upper, breathable at may tamang padding sa collar para sa dagdag comfort na katulad ng mas mahal na mga running shoes. Pagdating sa traction, solid ang rubber outsole makapit sa typical na kalsada tulad ng asfalto at semento. Wala akong na-encounter na slipping issues kahit sa mabasang kalsada. Bukod pa rito, may gentle rocker geometry ang midsole na tumutulong sa smooth transition ng foot strike. Sa kabuuan, ang Camel Crown Flying Bird ay magandang option para sa mga beginners na naghahanap ng affordable daily trainer at pati na rin sa advanced runner bilang budget-friendly shoe para sa long, slow distance o recovery runs. Sa pangatlong spot sa listahan, itong Chowdan DS2. Kapag nakita mo to sa personal, may aura siya na parang pamilyar. Parang kamukha ng mga sapatos ng big name brands. Simple lang ang itsura pero ang elegant niyang tingnan. Pero hindi lang looks meron ito. Malambot ang midsole at sobrang comfortable sa paa. Maganda rin ang cushioning setup kaya swak sa easy run at recovery days. Basic experience ko, may bounce itong lumalabas lalo na kapag bumibilis ang takbo sa short burst of speed. Ramdam ko yung energy return. Parang iniinganyo ka ng sapatos na pigain pa. Ramdam mo yung tulak bawat apak. Pagdating sa rocker geometry nito, interesting ang feel. Gentle siya sa mabagal ng takbo.
smooth ang transition, hindi pilit. Pero kapag pumikap ka ng mabilis sa pace, nagiging aggressive ang rock response. Mas ramdam mo ang forward roll at mas mabilis ang turnover. Siguro sasabihin ng iba at hindi na gets yung sinabi ko, yung gentle at saka aggressive parang contradicting. Pero hindi ito contradicting. Kung design ito ng adapted design, smooth kapag chill ka, snappy kapag bumilis ka. Versatile siya in that way. Yung upper ay breathable, well structured, kaya nung ginamit ko to sa pagtakbo, comfortable yung nararamdaman ko dito. Walang irritation sa fit, secure din ang lockdown. Sa traction, makapit ang rubber outsole sa asfalto at semento, solid ang grip sa typical road conditions. Pero kung may malalakang stability issue, hindi ito para sa'yo. Itong sapatos ay nakadesign talaga para sa mga neutral runners. Pwede ito sa mga beginners na neutral runners at pwede rin sa advanced runners na naghahanap ng budget-friendly daily trainer na mayroong performance na versatility. Nung una ko nakita ang presyo nito nasa 1,500 plus at ngayon nasa 1,600 plus. Para sa akin, sobrang sulit sa binibigay na performance. Ito naman ang pangalawang spot sa listahan, itong X-Step Chignon Light. Dati ang pinakamalambot na nagamit kong midsole ay mula sa Anta-Travel PG7 unang version. Pero nung nagamit ko itong X-Step Chignon Light, ibang level ng softness ang naramdaman ko dito. Cloud foam like ang midsole. Sobrang lambot at sobrang comfortable lalo na sa mabagal na takbo. Perfect ito sa mga araw na galing ka sa matinding training at gusto mong mag-recover run. Yung tipo na gusto mong tumakbo pero ayaw mo ng impact sa legs. Hindi lang basta malambot ang cushioning, meron din itong bounce kaya kahit relax yung takbo mo, hindi totally lifeless ang ride. Sa experience ko, bagay ito sa easy days at recover run. Pero kung meron ka ng sapatos na pang LSD o pang easy run, ito ay pwede mong pang backup, pang recovery. Pero kung budget ka at gusto mo ng isang all-round pang-relax pace, pwede na ito as your daily trainer for slow efforts. Yung rubber outsole malambot din pero makapit pa rin sa regular na kalsada. In fact, yung lambot ng outsole ay contributes pa sa overall softness ng ride. Pagdating sa upper, maayos ang structure, well breathable, comfortable ang fit, well padded ang collar lining na nagbibigay ng secure lockdown at dagdag comfort sa ankle area. Tandaan lang guys na ito ay pang neutral runners at hindi pang stability runners. At bagay ito sa mga beginners na naghahanap ng sobrang lambot na midsole at sa mga advanced runners na naghahanap ng pang recovery day. Sa ngayon, ang presyo nito nasa 2,000 plus at para sa akin, napaka-solid value nito para sa ganitong comfort level. So bago natin simulan yung number 1 sa listahan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako, wala naman bayad ito. Malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po. So ito na guys, ang number 1 spot sa listahan, itong 361 degrees Fierce Max. Sa lahat na nasubukan kong sapatos na nagamit ko sa easy run, long run, LSD at recovery run, ang 361 degrees Fierce Max ang pinaka-technical at pinaka-pinag-isipan ang design. Kapansin-pansin agad ang midsole construction. Magkaibang design ng forefoot at heel, kaya halatang hindi basta-basta ang cushioning system. May focus sa shock absorption sa landing at smooth roll sa toe-off. Kaya efficient at comfortable ang takbo mula simula hanggang sa dulo. Medyo makapal ang midsole, malapad ang outsole, may dual density setup na may plate sa heel area. Lahat ng yan para makatulong para makapagbigay ng soft cushioning, comfort at higit sa lahat, stability. Isa ito sa pinakamalapad na base sa lahat ng sapatos na na-review ko. Kaya kung mabigat ka or meron kang stability concerns, ito ang tipo ng shoes na merong full support talaga. Kahit may stability features ito gaya ng wide base at structured cushioning, hindi ibig sabihin na para lang ito sa may pronation issues. Bagay pa rin ito sa mga neutral runners na gusto ng added support sa easy run, long runs at recovery days. Pagdating sa upper, breathable, well-structured ang materials, well-padded ang collar lining para sa secure lockdown, at may heel counter support para sa extra stability sa rear foot area. Isang detalye na kadalasang hindi nabibigyan ng pansin pero malaking tulong sa form at control. Pero ang pinakagulat ko dito, hindi umabot ang timbang nito ng 300 grams sa size 7. Dahil sa dami ng support features ito, inakala ko noon na magiging bulky ito. Pero dahil sa extreme light midsole compound ng 361 degrees, magaan pa rin ang build kahit full support ang setup. Maaaring isipin ng iba na contradicting ang pagiging stable at well cushion ng sapatos habang may responsiveness pa rin for past efforts. Pero hindi ito tunay na contradiction. Kahit primarily design ito para sa easy run, recovery days at LSD, meron itong sapat na bounce at energy return na kaya pa rin magbigay ng momentum kapag gusto mong mag-pick up ng pace mid-run. Guys, hindi ito para sa speed training pero kung may mga short burst of speed ka during an easy session, kaya pa rin itong sabayan. Ito ang klase ng versatility na bihira sa full support trainers sa ganitong price point. Makapit ang rubber outsole, consistent ang grip sa kalsada, wala akong naging problema sa traction. Pwede sa mga beginners na gusto ng stable at comfortable daily trainer at pwede rin sa mga advanced runners na naghahanap na may magandang support sa easy run, long run, LSD at recovery days. Pasok na pasok ito. Sa ngayon, ang presyo nito ay nasa 2,400 plus. Para sa akin, napakasulit nito. Sa huli, bawat runners iba ang pangailangan. Kaya ang pinakamahalaga ay yung sapatos na magbibigay sa iyo ng tamang support, comfort at performance para ma-enjoy mo
ang bawat kilometro. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko pa sa description na din kung saan mabibili. Keep pounding those pavements, push your limits, at enjoy every run. Dahil sa huli, ang journey mo ang pinakamahalaga. Run safe!